May tao rin doon na ang pangalan ay Simon. Matagal na niyang pinahahanga ang mga taga Samaria sa kanyang kausayan sa Salamanca na nagmamayabang siya na akala mo kung sino siyang dakila. Ang lahat ng tao sa lungsod, mahirap man o mayaman, ay nakikinig na mabuti sa kanya. Sinabi nila, ang taong ito ang siyang kapangyarihan ng Diyos na tinatawag na dakilang kapangyarihan. Matagal na niyang pinahanga ang mga tao sa kanyang kausayan sa Salamanca. Kaya patuloy silang naniniwala sa kanya. Pero nang mangaral si Felipe sa kanila ng magandang balita tungkol sa paghari ng Diyos at tungkol kay Kristo, sumampalataya at nagpabautismo ang mga lalaki at babae. Pati si Simon ay sumampalataya rin at nang mabautismohan na siya, sumama siya kay Felipe. Talagang napahanga siya sa mga himala at kamangha-mga bagay na ginawa ni Felipe. Nang marinig ng mga apostol sa Jerusalem na ang mga taga-Samaria ay sumampalataya rin sa salita ng Diyos, ipinadala nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating nila sa Samaria, ipinalangin nila ang mga mananampalataya roon na sana'y matanggap nila ang banal na Espiritu. Sapagkat kahit nabautismohan na sila sa pangalan ng Panginoong Hesus, hindi pa nila natatanggap ang banal na Espiritu. Ipinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang mga kamay sa kanila at natanggap nila ang banal na Espiritu. Nakita ni Simon na sa pagpatong ng kamay ng mga apostol sa mga mananampalataya ay natanggap nila ang banal na Espiritu. Kaya inalok niya ng pera sina Pedro at Juan at sinabi, bigyan niyo ako ng ganyang kapangyarihan para ang sino mang patungan ko ng kamay ay makatanggap din ng banal na Espiritu. Pero sumagot si Pedro sa kanya, mawala ka sana at ang iyong pera sapagkat inaakala mong mabibili ng pera ng kaloob ng Diyos. Wala kang bahagi sa gawain namin dahil marumi ang puso mo sa paningin ng Diyos. Kaya pagsisiyan mo ang masamang balak mo at manalangin ka sa Panginoon na patawarin ka sa may iyong maruming pag-iisip. Sapagkat nakikita kong inggit na inggit ka at alipin ng kasalanan. Sinabi ni Simon, kung maaari, manalangin din kayo sa Panginoon para sa akin upang hindi mangyari sa inyo ang parusas na sinasabi nyo. Ayan. So, ang talatang binasa po ni Erlene ay matatagpuan sa Acts 8, verse 9 to 25. Hindi po nabanggit. So, yun po yung pagbabatayan. At ngayon po tinatawag ko na si Kuya Jeremar Afable. Good morning po sa inyong lahat. At tayo po ay magsisimula sa pagtingin sa isa na namang karakter ngayong buwan na ito na tinatawag nating mga kaaway ng Ebanghelyo o mabuting balita. At gaya po ng nabanggit, mababasa po natin yan sa Acts chapter 8. No? Pwede nyo pong tingnan doon. Yung binasa pong karakter ay tinatawag na Simon o Simon. At iba po siya of course kay Simon Peter. Si Simon Magus or Simon the Sorcerer or Simon the Magician ay tinatawag pong father of all heretics. Father of all heresies. No? At no, ang pangit, father siya pero ganun yung pagka-father niya. Yung mga ilang heresies po na nanggaling, pag sinabi pong heresy, ito po ay maling katuruan at talagang kontra sa katotohanan. Yung ilang mga heresies na nagmula po sa kanya ay yung mga turo ng Gnostics. No? Ilan po sa mga naging disciples niya ay mga very active Gnostics at nagturo din, nag-set up ng mga churches nila at nagpakalat ng kanilang mga katuruan. Isa po siya sa mga nagturo na ang Panginoong Jesus ay hindi talaga nagkatawang tao.
Kaya nung sumusulat po si John the Apostle dun sa kanyang first and second letter ng mga patapos na, ang kanya pong ina-address ay itong mga followers ni Simon, yung mga naging disciples niya na mga Gnostics. No, naniniwala din po siya na hindi talaga si Kristo yung namatay dun sa krus. Hindi physically namatay ang Panginoong Jesus dun sa cross. Naniniwala din po siya na walang free will ang tao. O, yan po ay galing kay Simon Magus or Simon the Sorcerer. Sa kanya din po galing o ibinata yung term na simony or simony. Any po, alinman po dun sa dalawa ay okay. Ang simony po ay isang kasalanan kung saan binibili ang mga church positions sa pamamagitan ng suhol. No, kaya may mga times po noon, very much affected po nito ang Roman Catholicism before. Hindi ko lang po alam ngayon kasi may pope po na nagbawal nito, yung pagbili ng church position. Pero bago niya yun ipagbawal, kilalang kilala yung pagbili ng posisyon ng pagiging bishop or even pagiging deacon. So basta may pera ka noon, kahit hindi ka pumasa sa qualification ng 1 Timothy 3, pwede ka nang maging bishop. No? At yun po yung simony. Yun yung simony. Nakakalungkot kahit sa ngayon, sa panahon natin ngayon, merong mga nagiging bishops, may nagiging elders dahil sa kanilang influence sa society or dahil sa kanilang pera, dahil mayaman sila. So sa ganung paraan, although hindi nila binili literally yung posisyon, nailagay sila dun sa posisyon na yun, hindi dahil sa qualification nila as leaders sa scriptures, kundi dahil dun sa kanilang pera o dahil sa kanilang influence. Marami pong mga heresies na pwede nating pag-usapan, pero hindi po sapat ang oras natin para tingnan yan. At titingnan natin ang hamon galing sa kwento ni Simon Magus. Pag sinabi pong Magus, yun yung connected sa pagiging magician niya. Titingnan po natin ang hamon mula sa buhay ni Simon Magus na kailangan suriin po natin ang ating mga sarili kung tayo ay nasa tamang pananampalataya. Suriin natin ang ating mga sarili kung tayo nga ay sumampalataya sa Panginoong Hesus. Hindi po yan masamang gawin. No, hindi po yan pagdududa sa Diyos kasi ang pinagdududahan natin ay hindi ang Diyos kundi yung sarili natin, yung profession na ginawa natin. And actually, ang sabi po ng apostol na si Pablo sa 2 Corinthians 13 verse 5, sabi niya po, suriin ninyo ang inyong sarili kung talagang may pananampalataya kayo kay Kristo. Tingnan ninyong mabuti ang inyong sarili. Hindi nyo ba alam na si Kristo ay nasa inyo? Maliban na lang kung hindi kayo tunay na mananampalataya. O, yan po ang hamon na ibibigay sa atin ni Simon Magus. Bakit? Kasi po, sa pamamagitan ni Simon Magus, makikita po natin ang mga palatandaan ng isang counterfeit faith. Pag sinabi pong counterfeit faith, ito po ay huwad o peke na pananampalataya. No? So yan po yung mga makikita natin ngayong umagang ito. Pero bago po yun, tingnan muna natin yung ilang mga konting detalye kay Simon Magus mula dun sa Acts chapter 8. Una, makikita po natin na siya ay nakatira sa Samaria. Hindi po sinabing siya ay Samaritano, although it's possible na Samaritano siya. Pero ang sinabi lang po ng records ay nakatira siya doon. So possible din po na siya ay isang Hudyo o iba pang lahi pero nag-decide na tumira sa Samaria. Ikalawang makikita po natin dito tungkol kay Simon Magus ay ang kanyang pinagkakaabalahan. Siya po ay isang magikero, magician, salamangkero. Pero yung kanyang pagiging magician ay hindi po dahil sa sleight of hands. Alam niyo po yon, yung dahil lang sa mabilis na kilos ng kamay, nadadaya yung paningin natin, di ba? So, yung may mga magic po na ang ginagawa nila ay illusion. Yun yung ginagamit nila. Pero yung pagiging magician ni Simon Magus ay dahil sa kapangyarihan ng mga masasamang espiritu. May dark force sa likod ng paggawa ng salamangka ni Simon Magus. So, ngayon, tingnan na po natin yung tatlong palatandaan ng isang counterfeit faith o huwad na pananampalataya. So nabasa na po kanina ni Erlane yung mga bagay na ito at sana nakita nyo rin po, napansin nyo yung mga palatandaan na yan ng isang huwad na pananampalataya. Ang pinakauna po, counterfeit faith deceives others. Counterfeit faith deceives others. Ito po yung makikita natin bago magtagpo si Simon at saka sila Philip.
and kahit sila Peter and John. No, dinadaya po niya yung mga early verses na binasa kanina from verse 9, dinadaya niya yung mga tao. Hindi po siya tapat doon sa mga tagasunod niya. Hindi siya tapat doon sa mga members niya. And lalong hindi siya tapat sa Diyos. Ang mahalaga lang para sa kanya ay meron siyang mga tagasunod at marami sila. No, yan po ang gusto niya. Yan yung makikita natin doon sa profile, mga unang profile ni Simon Magus. Amazed na amazed sa kanya yung maraming tao. At ipinapakilala niya yung sarili niya na hindi siya ordinaryong tao. At ibinibigay naman po ng mga tao yung kanilang atensyon sa kanya. Actually, yung mga tagasunod niya pa nga, hindi po ito self-claimed. Hindi lang self-claimed, kundi kahit yung mga tagasunod niya, sinasabi na siya ay the great power of God. No, yung mga followers niya mismo na nabudol niya, pinagtatanggol siya at pinopromote siya na totoo nga si Simon Magus ang kapangyarihan ng Diyos. No, kaya wag po kayong magtataka kapag may nakita kayong mga kulto at sa bansa natin napakarami po niyan at may mga kulto din na napakaraming members, wag po kayo magtataka kung bakit marami silang members. Kung kayo po ay masasaktan o malilito o mako-confuse, alalahanin niyo po ang storya ni Simon Magus. Mga nabulag po sila sa katotohanan. Hindi nila makita yung katotohanan na yon dahil sila ay dinadaya ng huwad na pananampalataya. At kaya po yung gawin ni Satanas. No, sa Corinthians, nakita na po natin before in the past preachings na binulag ni Satanas itong mga hindi sumasampalataya sa Ebanghelyo. And then sa 2 Thessalonians chapter 2, 2 Thessalonians chapter 2 verse 9 to 10. Ganito po ang sinasabi. Sa future pa po ito, pero may mga ginagawa na pong ganito si Satanas. Ang sabi po, 2 Thessalonians 2 verse 9 to 10, ihahayag ang taong masama na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng nakalilinlang na himala, kababalaghan at kamanghamanghang bagay. Gagamitin niya ang lahat ng uri ng pandaraya sa mga taong mapapahamak. Mapapahamak sila dahil ayaw nilang pahalagahan ang katotohanang makakapagligtas sana sa kanila. No? So malinaw po dun. Actually, yung verse po na yon ay makikita na natin in effect kay Simon Magus. Yung mga magic niya ay dahil sa kapangyarihan ng demonyo, si Satanas. No? Hindi naman po yun galing sa Diyos. At nakita natin dun sa 2 Thessalonians, yung kababasa ko lang po, na si Satanas, kaya niyang mag-empower ng mga tao na gagawa ng mga miracles, gagawa ng mga wonders, mga himala, para mandaya ng ibang tao. At sino daw po yung madadaya? Ang sabi dun sa verse 10, ito po ay yung mga tao na ayaw sa katotohanan. Mga taong hindi gustong marinig ang katotohanan. Mas mahalaga sa kanila yung paniniwala o pananampalatayang kinalakihan nila kaysa sa malaman kung ano yung katotohanan. Mas mahalaga para sa kanila yung convenience kaysa sa kung ano talaga ang sinasabi ng salita ng Diyos. So, yan po ang nakakalungkot. And I think meron po kayong mga kakilala na ganun. Pero salamat po sa Panginoon kasi merong pag-asa na makalaya mula sa pagkabulag na ito. And doon sa Acts chapter 8 verse 12, makikita po natin ang pag-asa na ito. Sa Acts 8 verse 12, sabi po, pero nang mangaral si Felipe sa kanila ng magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at tungkol kay Hesukristo, sumampalataya sila at nagpabautismo, lalaki at babae. No, yan na po yung hope, yan yung power ng gospel. Nang marinig nila yung gospel according kay Philip, sumampalataya po sila. Ano po yung gospel na ito na ipinangaral ni Philip sa kanila? Tungkol po ito sa paghahari ng Diyos at sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ano po yung connection ng dalawa? Ang paghahari po ng Diyos ay mangyayari sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga po pagdating natin sa Revelations, si Kristo ay may title na King of Kings and Lord of Lords. At itong hari na ito ay nireject ng kanyang bayan, ng mga Hudyo. No, ito po ngayon yung pinapangaral ni Philip sa kanila. Yung hari na ito ay nireject ng mga Hudyo.
Pero siya ay namatay at muling nabuhay. Pero mahalaga yung pagkamatay niya na yon at muling pagkabuhay para kung sino man ang sasampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sino mang sasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng kapatawaran. Ang sino mang sasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng karapatang maging anak ng Diyos. At kung gusto mong maging bahagi ng paghahari ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, kailangan mong sumampalataya sa kanya. And sa moment na si Philip ay nangangaral, yung hari na kanyang pinoproclaim ay physically absent, umalis. Pero nangakong babalik ulit para iligtas yung mga sumampalataya sa kanya. At ito yung hamon ngayon ni Philip sa mga nakikinig sa kanya. Kung gusto nilang maging bahagi, kung gusto nilang maging kabahagi sa paghahari ng Diyos, kailangan nilang sumampalataya sa pangalan ni Jesus. At sumampalataya sila sa mensaheng yun. At dito na nga po nagsimulang umawala, dito na magsimulang lumaya yung mga nabihag ni Simon Magus. Pinalaya na ngayon yung mga nabulag. Nagsimula nang bumaba ang numbers ng followers ni Simon Magus at dumami ng dumami ang mga sumasampalataya sa Panginoong Jesus. No? May pag-asa po sa mga hindi sumasampalataya. Kaya wag po tayong panghinaan ng loob, wag po tayong ma-discourage, wag tayong sumuko na ibahagi ang mabuting balita sa mga tao na nasa paligid natin dahil ang gospel lang po ang paraan para sila ay makalaya mula sa pagkakabihag kay Satanas. Yun lang po ang paraan. Hindi po yung galing natin, hindi ang mga techniques na alam natin, although makakatulong po ang ilan sa mga yon. Pero kahit gaano man po tayo kagaling sa paggamit ng mga techniques na yon, hindi po sila makakalaya kung hindi sila sasampalataya sa Panginoong Jesus. No, yung mga huwad na pananampalataya po talaga, yan ang gustong gawin. Gusto nilang manatili sa kadiliman, gusto nilang manatiling bulag yung mga tagasunod nila. Marami po niyan dito sa Pilipinas, maliit o malaking kulto o huwad na pananampalataya, meron po tayo dito. At ano po yung mga ginagawa nila? Ay, welcome po. Paki-alalayan si Mother. Ano po yung ginagawa nitong mga huwad na pananampalataya nito? Ang gagawin po nila para mapanatili, kasi itong ilang sa mga huwad na pananampalataya po, ang gagawin nila ay, of course, magtatago sila sa pangalan ng Diyos, magtatago sila sa pangalan ni Kristo. Hindi nila sasabihin mga tagasunod kami ng Diablo. Although meron pong mga ganyan, yung Church of Satan sa US, meron pong ganon. Pero yung mga kulto po, magtatago yan sa pangalan ni Kristo, magtatago yan sa pangalan ng Diyos. Sasabihin ba nila na huwag kayong magbasa ng Bible? Hindi. Ang sasabihin nila, o sige, okay lang magbasa ng Bible. Pero paano po nila pananatiliing bulag yung mga tagasunod nila? Sa pamamagitan po ng pag-restrict sa pag-unawa sa Biblia. Sasabihin nila, okay, sige, magbasa kayo ng Bible, okay lang yan, pero wag nyo yang iintindihin gamit ang sarili nyong pangunawa. Kung gusto nyong maintindihan yung mga binabasa nyo sa Bible, gamitin nyo yung mga official na teachings ng iglesia nito. Yan yung sasabihin nila. So ngayon ako, ba't pa ako magbabasa ng Bible kung hindi ko rin pala pwedeng intindihin yon gamit yung sarili kong pangunawa? Hindi na ako magbabasa. No? Pero ine-encourage po nila yung mga tagasunod nila na magbasa ng Bible, pero hindi nila pwedeng ipaliwanag o intindihin ito batay sa sarili nilang pangunawa na taliwas doon sa itinuturo ng mga leaders ng church nila. Ganyan po ang ginagawa ng ilang mga huwad na pananampalataya. Bakit po nila gagawin yun? Tingnan nyo po para sa kanila, mali yung ginawa ng mga Bereans. Kasi yung mga Bereans, pagkatapos marinig si Pablong mangaral, ano pong ginawa nila? Nagsaliksik sila, nagsuri sila kung totoo nga yung sinasabi ni Pablo. Malaya silang makakapagsuri. Pero ang nung sinasabi ng mga huwad na pananampalatayang ito, hindi kayo malayang mag-isip. Ang kailangan yung isipin o unawain ay yung tinuturo namin. Kapag ganyan na po ang SRGC, kapag sinabi ni Kuya Jepoy sa inyo, pwede po kayo magbasa ng Bible, pero yung paliwanag ko lang yung tatanggapin yung paliwanag. No? Maghanap na po kayo ng ibang church pag ganun. Salamat sa Panginoon. Ngayon, malaya pa po tayong nakakapag-usap,
tungkol sa mga tanong natin sa Bible. Wala po kaming pinipilit sa inyo. Nagpapaliwanagan tayo tuwing Sunday School. Ba hindi po natin pinipilit ang isa't isa, pero gusto nating makita kung ano talaga ang malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos. Bakit po ito ginagawa ng mga huwad na pananampalataya? Una, dahil sa pera. May mga relihiyon, may mga kulto, may mga organisasyon na ang gusto lang nila ay makakuha ng pera mula sa bulsa ng mga members nila. Lalo na, syempre, kung meron silang mga mayayamang miyembro. Napakasarap na mga miyembro niyan. Di ba? Kaya nga marami po kayo makikita mga kulto, meron silang mga magagandang building, may mga magagandang sasakyan, di ba? Magagandang bahay ng mga leaders nila, mga mansyon nakapagpatayo sila. Kasi ginawa nilang pagkakakitaan ang relihiyon. Ginawa nilang pagkakakitaan ng relihiyon. Sila Pedro, sila Pablo, hindi po yumaman yung mga yan. No, wala pong cruiser yung mga yan kapag nagmi-mission. Ba, wala silang mga UV, wala silang mga mansyon, wala silang mga rest house na matutuluyan sa kanilang pagmimisyon. Namatay silang mahirap. Ha? Walang Ford. Walang Ford. 'Di ba? Pero ngayon, anong nakikita natin sa mga religious leaders? Yumayaman mula sa bulsa ng mga members nila. At kapag hindi ka pa nagbigay, gagamitin nila ang Diyos para konsensahin ka. Kapag hindi ka nagbigay, ninanakawan mo daw ang Diyos. Pero para sa kanila, sila yung ninanakawan mo. Hindi naman talaga ang Diyos. No? Ginawa po nilang pagkakakitaan o palabigasan ang relihiyon. Ikalawa, na-enjoy nitong mga kultong ito, ng mga huwad na pananampalataya na ito, yung power ng merong mga tagasunod. Meron silang influence. And minsan yung influence nila, umaabot pa kahit dun sa mga hindi nila tagasunod. Na-enjoy nila yan. Yung power at saka influence. Ikatlo, immorality. No, nakakalungkot po, merong mga kadiring mga leaders kung saan ang sasabihin nila doon sa mga babaeng members nila, kung hindi ka makikipag-sex sa akin, hindi mo ito ma-enjoy. Isang privilege ito galing sa Diyos kung gagawin mo ito sa akin. No? Kadiri ang mga ganyang klaseng leaders. Pero nakakalungkot po, merong mga natatrap sa mga ganitong klaseng mga huwad na pananampalataya. Again, ang makakapagpalaya lang sa kanila ay ang ebanghelyo, mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus. No, kaya wag po tayo magsawang ipahayag yung gospel na ito. Ano pong pangalan ng church na ito? San Rafael Gospel Chapel. Dala po natin ang gospel. Dapat dala po natin ito kahit wala na tayo dito sa chapel na ito. Ipinapahayag natin ang gospel. No, yan po yung unang sign ng huwad na pananampalataya. Dinadaya nito ang iba. Ikalawa, counterfeit faith has a different object. Ang isang huwad na pananampalataya ay may maling object. Ang faith po kasi ay hindi pwedeng mag-stand alone. Laging may sinasandalan ang faith. Nasaan ang faith mo? Yung ibang tao, ang faith nila nasa tao, nasa sarili nila, o nasa kaibigan nila, o nasa kabarkada, nasa mga magulang, no, nandun yung faith nila. O kaya, minsan nasa isang religious leader, minsan yung faith nila nasa organisasyon o iglesia nila, minsan yung faith nila nasa isang tradisyon o practice na gawa ng tao. Ang tamang object ng faith ay ang Diyos o ang Panginoong Hesus. Ngayon, kapag binasa po natin yung verse 13, Acts chapter 8, medyo ma-excite po tayo. Kasi ang sabi po, pati si Simon ay sumampalataya rin. At nang mabautismuhan na siya, sumama siya kay Felipe. Talagang namangha siya sa mga himala at kamangha-manghang ginawa ni Felipe. Okay, ngayon, pag binasa po ng iba ito, iniisip nila, ina-assume nila, sumampalataya na or ligtas na si Simon Magus. Kasi nandun nga po yung term na believe.
Tapos nabaptize pa siya. So problem po yan para dun sa mga naniniwalang ang bautismo ay nakakapagligtas. Ngayon, ligtas na nga ba talaga siya? Gaya po ng sinabi ko kanina, ang huwad na pananampalataya ay may maling object. Ngayon, tanungin po natin, ano o sino ang object ng faith ni Simon? Nandun din po sa verse na binasa ko. Ang sabi po, sumama siya kay Felipe. Talagang namangha siya sa mga himala at kamangha-manghang ginawa nino ni Felipe. So nasaan ang object ng faith niya? Na kay Felipe. Hindi po ang Panginoon ang object ng faith niya. Hindi po ito first time na nabanggit ang term na believe at hindi talaga siya ligtas. Hindi po ito ang first time. Pero bago po natin tingnan yon, tingnan po muna natin yung pagkakaiba ni Felipe at saka ni Simon. Parehas po kasi silang gumagawa ng himala eh. Pansinin niyo po ha, yung mga himalang ginagawa ni Felipe, sino ang ginoglorify niya? Ang Diyos, ang Panginoong Jesus. Yun ang ginoglorify niya. At sino po ang ginoglorify ng mga himalang ginagawa ni Simon Magus? Ang sarili niya. Kahit na tinatawag siyang the great power of God, hindi niya yon ina-attribute sa sino mang Diyos. Tuwang-tuwa siya sa atensyon na nakukuha niya sa mga tao. Ginagawa niya yung mga himalang yon para i-glorify ang sarili niya. At ganyan po, ganito po ang tunay na pananampalatayang Kristiyano. Ang tunay na pananampalatayang Kristiyano ay walang ibang itinataas kundi si Kristo. Hindi po natin itinataas ang tao, hindi po natin itinataas ang relihiyon, hindi natin itinataas yung mga man-made doctrines, hindi natin tinataas ang mga man-made practices or man-made traditions. Ang itinataas ng isang tunay na pananampalatayang Kristiyano ay tanging si Kristo lang. Pero nakakalungkot po, naliligiran tayo ng mga huwad na pananampalataya na ang itinataas ay yung kanilang religious leader. Ang itinataas ay yung kanilang yaman. Ang itinataas ay yung kanilang grupo o samahan o iglesia. Ang itinataas ay yung mga practices nila, yung mga tradisyon na ginagawa nila, nagawa ng tao at hindi natin mababasa sa Biblia. Mga huwad na pananampalataya po yan. Ngayon, balikan po natin yung profession ni Simon. Sabi ko po kanina, yung believe niya ay hindi first time. Kasi ito po ay nangyari din o naranasan din ng Panginoong Jesus. Noong gumagawa ng mga raming himala ang Panginoong Jesus, marami din po ang sinabi ng Bible na sumampalataya sa Kanya. Pero ano po ang sabi niya? Tingnan po natin sa John chapter 2. John chapter 2 verse 23 to 25. Ganito po ang sabi. Habang si Jesus ay nasa Jerusalem ng pista ng paglampas ng anghel, marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginawa niya. Pero hindi nagtiwala si Jesus sa pananampalataya nila dahil kilala niya ang lahat ng tao at hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa mga tao dahil alam niya kung ano ang nasa mga puso nila. No? Nakita niyo po yung word din doon na believe o sumampalataya. And actually, yung object nga po si Jesus, di ba? Pero totoo ba yung belief nila? Naniwala lang sila kay Jesus, hindi dahil sa claims niya na siya ang tagapagligtas, kundi dahil lang dun sa mga himalang nakikita nila na ginagawa niya. Counterfeit faith po yun. At hindi lang po ito nangyari dito, naulit pa po ito sa John chapter 6. Yun po ay yung pangyayari kung saan nagpakain ng Panginoong Jesus ng maraming tao, 5,000, gamit ang 5 tinapay at 2 isda. Pagkatapos pong makita ng maraming tao yung himalang yun, sumunod din sila sa Panginoong Jesus. At kahit saan magpunta ang Panginoong Jesus, hinahanap nila siya. Bakit? Dahil ba sa gusto nila siyang makilala? Dahil ba kagaya ng mga alagad, talagang sumusunod sila sa Panginoong Jesus, may himala man o wala? Hindi po. Ang dahilan kaya sila sumusunod sa Panginoong Jesus ay dahil sa nakita lang nilang gumawa siya ng himala na nagparami siya ng pagkain. Yun lang po ang dahilan. No? Kaya itong experience po ni Felipe ay kagaya po nung experience ng kanyang tagapagligtas. Kaya nga po itong si Simon Magus, patuloy lang po siyang sumusunod kay Felipe, hindi dahil sa gusto niyang mas makilala itong Kristo na ipinapahayag ni Felipe. Ang gusto niya lang ay ang makita yung mga himalang ginagawa ni Felipe.
for entertainment purposes only. Oh, yan po ang dahilan kung bakit sumusunod si Simon kay Felipe. Maling object ng pananampalataya. Mga kapatid, sana po hindi mali ang object ng pananampalataya natin. Kasi pwede po na umattend kayo dito sa chapel na ito, pero ang pananampalataya pala natin ay wala sa Panginoong Jesus. No? Possible po na kaya tayo umaattend kasi gusto nating kumanta ng Christian songs. Kaya tayo ma-attend kasi ang object ng pag-attend natin ay yung crush natin. Tingnan po natin kung ang object ng ating pananampalataya ay ang Panginoong Hesus nga. Kung sinasabi mong sumampalataya ka na, si Kristo nga ba talaga ang object ng faith mo? Kaya ka ba nandito dahil mas gusto mo pa siyang makilala, gusto mo siyang maranasan sa buhay mo, gusto mong marinig yung kanyang mga salita? O gusto mo lang maging komportable? No? I-check po natin, siyasatin natin kung ang pananampalataya na sinasabi natin ay nakaangkla ba, nakaugat ba talaga sa Panginoong Hesus. Panghuling palatandaan ng huwad na pananampalataya. Counterfeit faith can imitate external performances. Counterfeit faith can imitate external performances. Madali lang pong gayahin yung mga panlabas na ginagawa ng ibang tao. Tingnan niyo po ito. Si Simon Magus nakarinig ng gospel. Si Simon Magus nakakita ng mga miracles na nag-validate doon sa gospel na ipinapangaral ni Felipe. Si Simon Magus nag-profess ng kanyang faith. Nag-profess ng kanyang belief. At si Simon Magus ay nabautismuhan din. Pero hindi pa pala siya ligtas. Ang bautismo po ay hindi nakakapagligtas. Ito po ay outward profession ng ating pagsampalataya sa Panginoon. Ipinapakita po natin ito doon sa mga nakapaligid sa atin na sumampalataya na tayo sa Panginoon. Kaya kung kayo po ay magpapabautismo pero wala pang pagsampalatayang nangyari sa inyong puso, wala pong nangyari sa inyo kundi nabasa lang kayo. Naligo lang po kayo. Hindi po kayo nabautismohan. No? So ialisin na po natin yon sa equation. Napakita ko na rin po sa inyo na may problema sa object ng faith or belief ni Simon Magus. So aalisin na rin po natin yon. Ano pa po yung mga ibang problema? Titingnan pa po natin dito yung ilang mga palatandaan na magpapakita na si Simon Magus ay hindi talaga tunay na mananampalataya kundi ang kanyang daladala lang ay counterfeit faith. Una, sa verse 18, balikan po natin. Sa verse 18, sabi po, nakita ni Simon, ito po si Simon Magus, nakita niya na sa pagpatong ng kamay ng mga apostol sa mga mananampalataya ay natanggap nila ang banal na espiritu. Kaya inalok niya ng pera sina Pedro at Juan at sinabi, bigyan ninyo ako ng ganyang kapangyarihan para ang sinumang patungan ko ng kamay ay makatanggap din ng banal na espiritu. Okay, ano po yung isang patunay dito na hindi tunay na mananampalataya si Simon Magus? Wala po siyang Holy Spirit. Hindi po sinasabi dyan sa verse na yan na tinanggap niya ang Holy Spirit. I-recreate po natin yung scene. No, ganito po yan. Dumating ngayon si Pedro at saka si Juan dun sa Samaria. And winelcome sila ng mga bagong mananampalataya, of course, kasama ni Felipe. Hindi po natin alam kung na-late si Simon Magus or baka nandun din siya. Pero hindi po siya kasama doon sa kwento, hindi siya kasama doon sa tumatanggap ng Holy Spirit. Nakita niya itong nangyayaring ito na nakataas yung kamay ni Peter at saka ni John doon sa mga bagong believers at nakita niya na nung ginawa yun nila Peter and John, natanggap nitong mga pinatungan nila yung Holy Spirit. So na-excite siya ngayon. Nakajakapat ako. Buti hindi ako nagpakita ng todong excitement kay Felipe kasi may mga big boss pa pala siya. No, itong mga ito hindi kaya ni Felipe itong ginawa nitong dalawang ito eh. So baka sila talaga yung may connection dun sa higher power. So ngayon, very excited si Simon Magus.
Hindi ko po alam kung umuwi pa siya sa bahay para kumuha ng pera o meron na siyang dala-dala at inofera niya ngayon sila Pedro at saka si Juan. Ang ganda ng ginawa niyo. Gusto ko ring magawa yan kasi alam niyo yung background ko dito, medyo may pagkaganyan din eh. Baka makatulong ako sa inyo. Ito yung pera, bigyan niyo ako ng ganyang power. Kung kulang yan, maglo-loan ako sa bangko. No, very excited si Simon na makuha itong ganitong klase ng kapangyarihan. Wala po sa kanya ang Holy Spirit. Hindi siya kasama doon sa mga bagong mananampalataya na tumanggap ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit po ay guarantee ng Diyos sa sino mang sumampalataya sa Panginoong Yesus na babalikan niya sila at ililigtas mula dito sa madilim na mundong ito. Pero wala po nung guarantee na yun. Wala nang seal ng Holy Spirit si Simon Magus. Wala siya. Ano pa po yung mga makikita natin na palatandaan na hindi tunay na mananampalataya si Simon Magus? Verse 20, ano po yung sinabi ni Pedro sa kanya? Pero sumagot si Pedro sa kanya, mawala ka sana at ang iyong pera. Sa English, may your money perish with you. May your money perish with you. Very familiar po ba ang salitang perish sa inyo? Saang verse po ito nabanggit? John 3:16, ang sabi po doon, for God loved the world so much that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. Sa John 3:16, sinasabi po doon na kung sino mang sumampalataya kay Jesus ay hindi mapapahamak. They will not perish. Pero ang daling nasabi po ito ni Pedro para kay Simon Magus. Bakit? Kasi hindi po sa tunay na mananampalataya. May your money perish with you. Verse 21, ano pa po yung isang palatandaan? Wala kang bahagi sa gawain namin dahil marumi ang puso mo sa paningin ng Diyos. Your heart is not right with God. Ano po ba ang puso ng isang sumampalataya? Sa Old Testament, makikita po natin na ang mga sumasampalataya ay papalitan ng Diyos yung puso nila. Mula sa pusong bato, papalitan niya ito ng puso na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pero yung puso ni Simon Magus, ang description ni Peter, sabi sa 21, marumi ang puso mo sa paningin ng Diyos. Hindi pa po siya nalinis ng dugo ni Kristo. Sabi po sa Romans 10:10, Romans 10 verse 10, sapagkat itinuturing ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso. At kung ipapahayag niya na siya'y sumasampalataya, maliligtas siya. No? Ano po daw ang turing ng Diyos sa isang sumampalataya sa Kanya? Matuwid. Matuwid. Pero ano po ang description kay Simon Magus? Hindi siya matuwid. Ang description po sa kanya, marumi ang puso niya sa paningin ng Diyos. Sa Acts chapter 15, Acts 15 verse 8 to 9, sabi po dito, Acts 15 verse 8 to 9, alam ng Diyos ang nilalaman ng puso ng bawat tao at ipinakita niya na tinatanggap din niya ang mga hindi Hudyo dahil binigyan din sila ng banal na espiritu katulad ng ginawa niya sa atin noon. Sa paningin ng Diyos, tayong mga Hudyo at silang mga hindi Hudyo ay pare-pareho lang dahil nilinis din niya ang kanilang puso nang sumampalataya sila. Verse 9, malinaw po yun. Kapag sumampalataya ang isang tao sa Panginoong Hesus, nililinis ng Diyos ang puso niya. And again, ano po yung itsura ng puso ni Simon Magus? Marumi ang puso niya sa paningin ng Diyos. Hindi po siya tunay na mananampalataya. Ano pa? Verse 23 to 24. Verse 23, sabi po, sapagkat nakikita kong inggit na inggit ka, sa English, full of bitterness, at alipin ng kasalanan, captive to sin. Ito po si Simon Magus. Ano po ba ang isang tunay na sumampalataya? Pwede ba siyang i-describe na alipin ng kasalanan? Tingnan po natin ang Romans chapter 6. Romans chapter 6, verse 6 to 7 muna.
Romans chapter 6 verse 6 to 7 ang sabi po, alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinako na sa krus kasama ni Kristo para mamatay. Kaya hindi na tayo dapat alipinin pa ng kasalanan sapagkat ang taong patay na ay malaya na sa kasalanan. Verse 16 to 18. Hindi nyo ba alam na alipin tayo ng anumang sinusunod natin? Kaya kung sinusunod natin ang kasalanan, alipin tayo ng kasalanan at ang dulot nito'y kamatayan. Pero kung sumusunod tayo sa Diyos, mga alipin tayo ng Diyos at ang dulot nito'y katwiran. Noong una, alipin kayo ng kasalanan. Pero salamat sa Diyos dahil ngayon buong puso ninyong sinusunod ang mga aral na itinuro sa inyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayon mga alipin na kayo ng katwiran. So ang isang tunay na mananampalataya, alipin po ba siya ng kasalanan? Base dun sa turo ni Pablo, hindi. Pero ano po ang sabi ni Pedro tungkol kay Simon Magus? Inggit na inggit ka at alipin ng kasalanan. Oh, patunay pa po yan na siya ay hindi tunay na mananampalataya. Huwad yung faith na kanyang hawak-hawak. Tapos, panghuli sa palatandaan, verse 24, sinabi ni Simon, kung maaari, manalangin din kayo sa Panginoon para sa akin upang hindi mangyari sa akin ang parusa na sinasabi nyo. Tingnan nyo po, mas concerned pa si Simon Magus dun sa punishment na matatanggap niya kesa sa maging maayos ang relasyon niya sa Diyos. Diba? Instead na sana magkaroon siya ng tunay na relasyon sa Diyos, ang concern niya pa, sana hindi mangyari yung mga parusang yon sa kanya. Ang kaisipan na meron po si Simon Magus ay makumundo. Wala po siyang binagong puso, hindi siya tinitirahan ng Holy Spirit, alipin siya ng kasalanan. Yan si Simon Magus. Ang mga hindi po mananampalataya ay kayang gawin yung mga external na ginagawa ng mga tunay na mananampalataya. Kaya hindi po tayo dapat magbase lang sa panlabas. Pero wag po kayong masyadong nagdududa, no? Hindi po porke sinabi ng isang tao na siya ay sumampalataya na pagdududahan mo agad. Hindi po tayo ganun. Pag sinabi ng isang tao sa atin na siya ay sumampalataya sa Panginoong Hesus, iniwe-welcome natin siya sa pamilya ng Diyos. Hindi po natin siya pinagdududahan, hindi natin siya kinikriticize, hindi natin siya, ano pang tawag doon, dinidiscriminate. Kundi welcome siya sa pamilya ng Diyos. Kasi yun yung profession niya. Diba? Si Philip, dahil may profession si Simon Magus, hindi naman po siya tinaboy ni Philip. Okay, sige, sunod ka lang. Pero later on, ni-reveal na Peter and John na counterfeit faith itong dala ni Simon Magus. No? So kung meron po tayo mga kapatid na nag-proclaim na sila ay bagong mananampalataya, welcome po sila sa pamilya ng Diyos. Wala po tayong dapat isiping masama laban sa kanila at ang dapat ay tulungan natin silang lumago sa pananampalataya. At ang Diyos later on ang magre-reveal kung sino ang mga tunay na anak niya o hindi. Siya ang magre-reveal. Siya po ang bahala doon. Hindi tayo nakakakita ng puso ng tao. Yung mga unbelievers, kayang-kaya po niyang umupo sa gitna ng isang worship service. Kayang-kaya rin po nilang kumanta ng Christian songs. Kayang-kaya po nilang mabautismuhan. Kayang-kaya nilang makinig sa mga ganitong pangangaral. Pero ano po ang wala sila? Wala silang kaligtasan. Wala silang tunay na kapayapaan mula sa Diyos. Nag-aalala sila, kagaya ni Simon Magus, na matatanggap nilang kaparusahan ng impyerno. Hindi sila panatag. Mamatay sila anong mga oras, hindi sila at ease. Lagi silang balisa. Baka mamatay ako maya-maya, impyerno ang punta ko. Wala silang tunay na kapayapaan mula sa Diyos. Wala silang binagong puso. Hindi sila tinitirahan o pinananahanan ng Holy Spirit. Hindi sila alipin ni Kristo, kundi alipin sila ng kasalanan. Sana po, again, ang faith po sana na pinanghahawakan natin ay hindi counterfeit. Sana po ito ay, pag sinubok, ito ay lumitaw na tunay. Bilang konklusyon po dito sa
Nakita natin yung tatlong palatandaan ng isang counterfeit faith. Una, ang counterfeit faith ay nandadaya. It deceives others. Ang counterfeit faith ay may ibang object. Hindi si Kristo ang object ng counterfeit faith. No? Minsan relihiyon, minsan mga himala, minsan blessings o pera, pero hindi si Kristo. Bakit nandyan ka sa pananampalatayang yan? Kasi yumayaman ako sa pananampalatayang ito eh. May blessing ako dito eh. Kaya hindi ako alis sa pananampalatayang ito. No, nasa ng object ng faith niya. Nasa pera, nasa blessing, wala kay Kristo. Kaya kapag dumating yung paghihirap o pagsubok sa kanila, bagsak. No? Bilang konklusyon, kumusta po ang inyong pananampalatayang pinanghahawakan? Sana po yung pananampalataya na inyong sinasamahan ay ipinapahayag yung purong ebanghelyo na ipinahayag ni Felipe tungkol sa paghahari ng Diyos at sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana po yung pananampalataya na yan ay nakaugat sa Panginoon, hindi sa iba. Sana ang object po ng inyong pananampalataya ay ang Panginoon mismo. At sana yung inyong pananampalatayang sinasabi ay hindi lang po panlabas. Posibleng nabautismuhan ka na. Posibleng umaattend ka kada linggo. Pero gaya po na nakita natin, yung mga bagay na yan ay kayang gawin din ng mga hindi tunay na mananampalataya, gaya ni Simon Magus. Alipin ka ba ni Kristo o alipin ka pa rin ng kasalanan? Suriin po natin ang ating pananampalataya. I-test natin. At sana po sa pagsusuri nyo, mapatunayan nyo pong tama ang pananampalatayang pinanghahawakan nyo. Magandang umaga po sa inyong lahat.